Happy na ba? Yan naman ito. Good evening po mga minamahal na mga kapatid, mga suki naming tagapakinig sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Sa muli, ako po ang inyong lingkod ay muling nagbabalik para ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon na may kinalaman sa mabuting balita ng kaligtasan. So binabati ko po ang lahat na suki nating tagapakinig sa programang Ang Tinig ng Reformasyon. Binabati ko rin po ang lahat ng mga listeners natin sa Facebook dahil online na po tayo ngayon. Salamat sa technology ng Facebook na nagbigay sa atin ng pagkakataon na maipaabot ang salita ng Panginoon sa mga taong nasa malayo sa buong mundo, sapagkat meron po tayong mga friends dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kaya lang ay medyo umaangal sila dahil hindi daw nila naiintindihan yung Tagalog. Meron ngang nagsasuggest na kung pwede nga daw sana kahit na Tagalog ay meron sanang mag-a-appear na yung rolling translation sa screen sa wikang English para mabasa nila at maintindihan. Pero sabi ko na yan ay hindi pa natin alam yan. Hindi pa tayo marunong sa ganyan ng mga technology. So ipagpatuloy na lang natin, tiisin natin, pasensya na muna sila. Hindi sila makakaintindi. Subalit kung pansinin nila, yun na lang mga talata ng Biblia ang kanilang babasahin. So sa ating pagpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid, tayo po muna ay sandaling manalangin at hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon sa ating gagawin na pag-aaral ngayon. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, sa gabing ito kami ay nandito muli upang mag-aral ng inyong mga salita. Gabayan niyo po kami, buksan ang kaisipan ng bawat isa sa amin at ipaunawa niyo sa amin ang mga katotohanan na pag-aaralan namin ngayon. At bigyan niyo po kami ng pananampalataya upang malugod naming tanggapin ito at sampalatayanan at isakabuhayan ng mga katotohanan na ito at magiging buhay na prinsipyo at gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aking dalangin, lakip ang kapatawaran na igagawad nyo sana po sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, welcome puli. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang paksa na pag-aaralan natin ngayong gabi ay tungkol sa kasalanang sinasadya. Talakayin natin at sasagutin natin ang tanong na ito. Mapapatawad ba ng Diyos ang kasalanang sinasadya o hindi? Yan. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon, kung mapapatawad ba ng Diyos yung mga kasalanang sinasadya o hindi mapapatawad. Alam nyo mga kapatid, may mga tao dito sa mundo na naniniwala na ang sinasadyang kasalanan o sinasadyang paglabag sa utos ng Diyos ay walang kapatawaran. Sinasabi ko ito dahil may natagpuan akong tao na naniniwala na ang sinasadyang kasalanan ay walang kapatawaran. Ang ibig niyang sabihin doon sa kasalanan ay yung paglabag sa kautusan. May isang pangyayari noong kabataan pa ako na ako ay dumalaw sa isang local church natin doon sa parte ng La Union
La Union Province. Nang ako ay pauwi, dumaan po ako doon sa bayan ng San Gabriel. Okay, kasi yung local church natin sa bundok, part po yan ng San Gabriel. At habang ako'y naglalakad sa kalsada, ako po ay nakarinig ng dalawang taong nag-uusap sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Ang sabi ng isang lalaki sa kanyang kausap, "Alam mo, ayon sa Biblia, kung ikaw ay isang Kristiyano at ikaw ay dumating sa kaalaman ng katotohanan ng salita ng Diyos, at pagkatapos ay gumawa ka ng kasalanan na alam mo na iyon ay kasalanan, ikaw ay hindi patatawarin ng Diyos dahil yan ay sinasadyang kasalanan." Tapos medyo sumabay siya ng tawa niya. Okay. Sabi niya, "Pakinggan mo at babasahin ko sa Biblia." Tapos bumasa siya. Yung palang binasa niya ay Hebrews chapter 10 verse 26 and 27. At that point, hindi ko pa alam yun eh. Pero nung ni-research ko, yun pala ang talata na binasa niya. Ganit po ang nasusulat doon. "Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan, o wala nang haing natitira pa na ihahain para sa kapatawaran ng mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang mabangis na apoy na lalamon sa mga kaaway." Yan. Pagkarinig ko sa talatang ito na binasa ng lalaki sa harapan ng kanyang kausap, ay nagulat din po ako, mga kapatid. Sabi ko, totoo kaya sa Bible niya binasa ng lalaking ito? Kasi at that time, ay wala pa akong nabasa sa Bible na ganun. Hindi ko pa nababasa yun eh. Pero nung tiningnan ko sa aking King James Bible, ay tama pala. Nandoon nga sa Bible ang talata. Kaya naging palaisipan ito para sa akin ng matagal. Ngunit ang tanong, nandyan na nga yung talata na sinasabi dyan. Pero paano ba ito unawain ng tama? Aywan ko kung sa mga tagapakinig ay binigyan ninyo ng panahon para pag-aralan yung talata na ito, o kaya nabasa nyo ba kaya ito noon, at hindi ba nagiging palaisipan din sa inyo kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Sa akin po ay medyo matagal kong pinag-isipan ito, kasi parang alam ko na tama yung sinasabi, pero sa likod ng aking isip ay merong malaking question. Kasi kung ang sinasadyang kasalanan ay totoong walang kapatawaran, at yon ay tumutukoy sa iniisip ng karamihan, at iniisip ko rin na tumutukoy yon sa paglabag sa kautusan, ay medyo malaking problema. Lumalabas yan na parang contradictory sa aral ng Bible. Kaya kinakailangan na ito po ay pagtuunan natin ng pansin, pag-aralan ng maigi. At alam ko na ang bawat isa sa inyo, mga kapatid, ay mayroong sariling mga pangunawa dito sa talata. Ngunit sa oras na ito, aking iminumungkahi na isang tabi muna ninyo ang inyong nalalaman ukol dito, at hayaan ninyo na ibahagi ko sa inyo ang kaalaman na ibinigay ng Diyos sa akin tungkol sa talatang ito. Basahin po ulit natin ang talata bago tayo magpatuloy, para medyo ma-acquaint tayo, kung maaari nga maging clear sa ating isipan yung ating pinapag-aralan. "Kung ating sinasadya ang pagkakasala," sabi ni Pablo,
pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa na maihahain para sa kapatawaran ng mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Okay. Dito merong sa talatang ito, para ma-interpret, merong tatlo na paraan ng pag-interpret o pang-unawa dito sa talatang ito. There are three possible ways of interpreting this statement of Paul. Yan. Subalit, isa lang ang tama, yung dalawa ay mali. Pero, bagat mali, yung hindi nakakaalam dun sa tama, pinanghahawakan pa rin nila, nakakala nila yun na nga ang tinutukoy ni Pablo. So, for the sake of everybody at para sa atin ngayon, kabubuti natin, pag-aralan po natin. Dito tayo muna sa unang paraan ng pangunawa. Okay? Ganito po yan. May dalawang keywords na dapat tandaan natin dito na magiging susi sa pangunawa natin sa talata. Yung una ay yung salitang katotohanan at saka yung isa ay yung kasalanan. Okay. So, yung sinasadyang kasalanan, yun po yung dalawang words na yun, kasalanan at saka yung katotohanan. Kasi sinasabi na kung matapos na nalaman daw natin yung katotohanan, tapos sinasadya nating magkasala, yung kasalanan na yun ay wala nang natitirang hain para sa kasalanan na yun sa ikapagpapatawad. So, ibig sabihin, wala nang kapatawaran. Ayan. Yun ang diretsyo na pangunawa doon. So, may mga ibang translation ng version ng Tagalog Bible na diretsyo na nilang sinabi na ganun, walang kapatawaran. Okay. So, ganito po. Yung katotohanan, let us take the position na yung katotohanan na binanggit doon ay yung kautusan. At saka yung namang sinasadyang pagkakasala ay tumutukoy sa sinasadyang paglabag sa kautusan. So, subukan natin kung yung interpretation na ito ay mag-fit ba o tama ba o kaya hindi tama. Kasi meron yung mga tao na ganito yung unawa talaga nila. Tulad ng ginawa kong halimbawa kanina, yung alam niya na katotohanan doon na ay ang kautusan. Yung alam din niya na sinasadyang pagkakasala ay yung paglabag sa kautusan. So sabi niya na kung ang isang Kristiyano matapos na alam na niya yung kautusan ng Panginoon tapos lumabag pa na alam na nga niyang kasalanan yung paglabag, yan ay wala ng kasalanan. Yan so. So i-examine natin kung yung ganitong pangunawa ba ay tama. Okay, may basehan ba sa Bible na ang kautusan ay tinawag na katotohanan? Meron din po. Basahin natin sa Psalms 119 verse 142. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. So may basis din, may basis din na yung kautusan ay katotohanan. Yan. Paano naman yung sa kasalanan? Dito naman sa 1 John 3 verse 4. Ang sino mang gumawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang o paglabag sa kautusan. So, ibig sabihin, merong basihan sa Bible yung katotohanan ay ang kautusan. May basihan din na yung kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, ang tanong, nung isulat ba ni Pablo ito ay yun ba kaya ang nasa kanyang isipan? Na yung katotohanan doon ay kautusan at saka yung sinasadyang pagkasala ay tumutukoy sa paglabag sa kautusan. So yan po ang ating pag-aralan. I-try natin kung papaano. Kung tama ba na interpretation yung ganito o hindi.
Okay. So, batay dito sa dalawang talata, no, malinaw na ang katotohanan ay siyang kautusan ng Diyos at ang kasalanan ay siyang paglabag sa kautusan. Kaya subukan po natin na gamitin ito na pang-interpret sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. Pero nais kong alamin din natin, ipaalam sa ating lahat na dito sa tinatawag na rule of Bible interpretation, merong sinatawag na let the Bible interpret itself. Kasi pinagbabawal yung private interpretation. Hindi basta binasa mo, then diretsong i-interpret mo. Lalo na kung yung mga bagay na may tinatawag na ambiguous statements, na hindi gaanong malinaw. So, merong rule na tinatawag na let the Bible interpret itself. Meaning, gamitin mo ang isang bahagi ng Bible na pang-interpret sa isang bahagi ng Bible. Yan. So, paano kaya yun? No? Paano gamitin yon? Ito ay sa pamamagitan ng sinabi ng Espiritu Santo na paghahambing ng mga espiritual na bagay sa espiritual na bagay. Ganun po daw yun. Basahin po natin ang 1 Corinthians 2 verse 12 and 13. Yung let the Bible interpret itself means gumamit ka ng Bible, part ng Bible para i-interpret mo yung isang part ng Bible. Paano gagamitin mo? Paghahambingin mo yan. Yung sabi sa 1 Corinthians 2 verse 12 and 13. Basahin natin. Ngunit hindi namin tinanggap ang espiritu ng sanglibutan. Sa halip, ang tinanggap namin ay ang espiritu na mula sa Diyos upang malaman namin ang mga bagay na ipinagkakaloob sa amin ng Diyos. Ayan. Ang mga bagay na ito ang aming sinasabi, hindi sa pamamagitan ng mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa mga salitang itinuro ng banal na espiritu. Sinong nagturo nito? Ang banal na espiritu. Ano ang tinuro niya? Inihahambing namin ang mga espiritual na bagay sa espiritual na bagay. So, ganun po mga kapatid. Comparing spiritual with spiritual. Na ang tinutukoy doon na spiritual ay ang salita ng Diyos. So, ano po ang sabi doon? Ayan na nga, ipaghahambing ang spiritual na salita ng Diyos sa ibang spiritual na salita ng Diyos. At ito daw po ang itinuro ng Espiritu Santo na paraan upang maunawaan ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ayon sa nabasang talata. So ganito rin po ang sinasabi ni Propeta Isaias na paraan upang maunawaan natin ang doktrina ng Bible. Okay, basahin natin Isaiah 28:9, 10 at saka 13. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? At kanino siya ipapaalam ang doktrina? Silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso. Sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, doon ay kaunti. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, dooy kaunti, upang sila'y mga kayaon at mga pahinga at mga balitaan, mga balian at mga silo at mga huli. Yan. So ayon dito, ang paraan upang dumating tayo sa kaalaman ng doktrina ay sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Utos sa utos, bilin sa bilin, at kumuha tayo ng kaunting salita ng Diyos dito at ihambing natin sa kaunting salita ng Diyos doon. Sa ganitong paraan ng paghahambing ng mga talata ng Biblia ay malaman natin ang tamang kahulugan ng isa o dalawang talata. Okay. Pero sa ganitong strategy na tinuro ng Panginoon, kailangan na yung paghahambingin mo, yung pagdudugtungin mo na dalawa dapat magkatugma. Kasi kung hindi rin magkatugma, you will only create a false doctrine din. So, may positive at saka may negative side din ng ganito na prinsipyo. Pero,
as long as we do it correctly, there is no problem. We will come up to a right understanding of the scriptures. So let us apply this principle of Bible study na natutunan natin kay Pablo at kay Isaias dito sa Hebrews 10 verse 16 and 26 and 27. Kung tama ba ang pagka-interpret natin. So tandaan natin ang sabi ng talata na sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa na maihahain para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, tandaan natin yung dalawang keywords na mahalaga dito, yung pagkakasala at ang katotohanan. Ipalagay natin na ang katotohanan na tinutukoy ni Pablo ay ang kautusan, ayon sa Psalms 119:142. At ang pagkakasala ay tumutukoy sa paglabag sa kautusan, ayon sa 1 John 3:4. Ngayon ay basahin natin ang talata, ngunit sa halip na pagkakasala ay ipalit natin ang paglabag sa kautusan kasi yun yung katumbas niya eh. At sa halip naman na katotohanan ay ipalit natin ang kautusan kasi yun kung itry natin kung mag-fit ba at tama. Okay. With that in mind, basahin na po natin with that substitution. Ano po ang i-substitute natin dun sa pagkakasala? Paglabag sa kautusan. Anong i-substitute natin sa katotohanan? Yung kautusan. Okay, basahin natin. Sapagkat kung ating sinasadya ang paglabag sa kautusan, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa kautusan na siyang katotohanan, ay wala nang haing natitira pa na maihahain para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ayan. So, ganun na yung pag yun ang ginamit natin na pang-interpret, ganun ang magiging takbo o basa ng talata. So kung ganito ang totoong nasa isip ni Pablo nang isulat niya ito, lagot tayo mga kapatid. Bakit? Walang taong maliligtas dahil lahat ay nakalabag sa kautusan ng Diyos. Kung minsan ay hindi sinasadya, pero karamihan din ay sinasadya. Amen ba kayo doon? Aamin ba kayo mga kapatid na meron kayong mga kasalanan na hindi sinasadya pero meron kayong mga paglabag na mga sinasadya din na paglabag? Okay. So, kung yan ang sinasabing walang kapatawaran, ay nako, maraming hindi papayag yan. Pero hindi yun ang importante kung papayag tayo sa hindi. Kung importante na tuklasan natin kung yun ba talaga ang tama na nasa isip ng sumulat. Yan po ang gusto natin na i-establish dito. Sa palagay ko, kung ganito ang pakahulugan, hindi ito sasang-ayunan ng Panginoon. Dahil unang-unang aangal ang Panginoon kasi malalabas na walang halaga yung kanyang yung kamatayan ni Jesus Christ. Kasi kaya nga siya namatay para ang mga kasalanan, yung mga paglabag, paglapastangan na yan ay mapatawad. Pagkatapos sasabihin na walang kapatawaran basta sinasadya. Ibig sabihin ba na yung binayaran ni Kristo na kasalanan ay yun lamang mga hindi sinasadya? At yung mga sinasadyang paglabag ay hindi niya binayaran? Ay hindi pwede. Hindi niya pwedeng gawin yun dahil magiging useless lang yun dahil lahat ng tao ay nagkasala ng sinasadyang pagkakasala. Yan po ang totoo. So, parang self-defeating ang tawag doon. Hindi yung layunin ng Diyos, hindi marirealize kung ganon. Pero niniwala po tayo na si Kristo nung siya ay namatay, binayaran niya at tinubos tayo mula sa parusa ng mga kasalanan natin, sinasadya at hindi sinasadya. Kaya naniwala po ako na hindi yun ang tinutukoy ni Pablo. Hindi yun yung nasa isip ni Pablo nung isulat niya ito. Wala sa kanyang isipan na yung sinasadyang
paglabag sa kautusan ay walang kapatawaran. Ano bali ang ating gagamitin ngayon na ebidensya na masasabi natin na hindi tama yung ganito na idea at hindi ito ang tinutumbok o tinutukoy ni Pablo. Dahil ayon po sa Bible, lahat ng paglabag sa kautusan ay pinapatawad ng Diyos alang-alang kay Kristo na ibinuhos ang kanyang dugo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Okay, sa nakalipas na mga pag-aaral, binasa natin yan sa Matthew 26 verse 28 na ang sabi, ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo sa layunin na mapapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. At ayon sa Ephesians 1 verse 7 at saka 4 verse 32, ayon na nga, gumawa si Kristo ng katubusan para sa atin na walang iba kundi yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun din ang binabanggit doon sa Hebrews chapter 9 verse 22, na inibigay ni Kristo ang kanyang sarili bilang hain para sa ating mga kasalanan para tayo ay mapatawad. So marami tayong mababasa sa Bible na ang paglabag sa kautusan kahit pa ito ay sinadya ay pinapatawad ng Diyos dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Halimbawa, maliban dyan sa nabanggit ko kanina, meron tayong mga maituturo na mga tao na nagkasalan ng sinasadya, pinatawad naman ng Diyos. Tulad ni David, nagkasalan ng pangangalon niya, pinatawad naman siya ng Diyos. Sabi nga niya sa Psalms 32 verse 1, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Pag sinabing pagsalangsang, yan ay positive talaga yan na paglabag. Yan. Iba yung basta kasalanan ba na parang passive na yung hindi sinasadya. Hindi tinatawag yan na pagsalangsang yung hindi sinasadya. Okay. So sinadya ba ang pangangalon niya ni David? Aywan ko kung may magsasabi na yung pangangalon niya ni David ay hindi niya sinasadya. At saka hindi lang yung kay David, mga kapatid. Lahat naman siguro ng mga hindi lang siguro, totoo talaga. Lahat ng nangangalon niya, sinasadya yan. Halangan naman na meron bang pwedeng mangyari na pangangalon niya na aksidente? Hindi pwede. Sinasadya talaga yan. Okay. Tapos, si Mary Magdalene, alam niyo ba, pinatawad din siya. Pero yung kasalanan niya, sinasadya din. Maraming maari siguro nung simula, kung pinilit siya, rinape siya sa umpisa, maaring hindi na yan sinasadya. Pero yung mga sumunod na mga kasalanan niya, na yung nagiging na lang siya, naging patutot siya, sinasadya na yon. Pero yung maaring yung una, kung sino mang nagbiktima sa kanya, biktima man siya ng rape o anuman pang-aabuso, hindi niya kasalanan yon. Hindi niya sinasadya. So ang nagkasala doon yung lalaki. Pero nung pagkatapos noon, ay pinabayaan niya ang kanyang sarili na mabuhay ng ganon na bilang prostitute, ay na yon, sinasadya na yon dahil siya na ang nagpanukala nun. Basahin po natin kung siya ba'y pinatawad o hindi. Okay. Luke chapter 7 verse 37 and 38 and then 47 at saka 48. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan at nang maalaman niyang si Kristo ay nasa dulang ng pagkain sa bahay ng parisyo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento at nakatayo sa likuran sa kaniyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kaniyang mga paa at ang mga ito'y kinuskus ng buhok ng kaniyang ulo at hinahagkan ang kaniyang mga paa at pinapahiran ng ungwento. Kaya nga sinabi ko sa inyo, sabi naman ni Jesus, ipapatawad ang kanyang maraming kasalanan
sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapwat sa pinapatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. At si Jesus at sinabi ni Jesus sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. O nakita niyo na. Ipinapatawad ang kasalanan nitong babae. Ang pangalan nito ay si Mary Magdalene. Kaya malinaw po na sa patunan ng Biblia na ang sinasadya na paglabag sa kautusan ay pinapatawad ng Diyos. Therefore, ang conclusion natin, yung sinabi ni Pablo doon sa talata ng Hebrews 10:26 na sinasadyang kasalanan na hindi mapapatawad ay hindi tumutukoy sa sinasadyang paglabag sa kautusan. Ayan. Ngayon ang tanong, kung hindi yon ang tinutukoy, ano ngayon ang tinutukoy doon na sinasadyang kasalanan na walang kapatawaran? Okay, try natin yung second way. Ikalawang paraan ng pangunawa. Ganito naman. Yung katotohanan na yon, hindi na yung kautusan. I-apply natin yung iba naman. Halimbawa, yung sabi dito sa John 17 verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Okay. So ano daw ang katotohanan dito? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. So ipagpalagay natin na yung katotohanan doon na tinutukoy ni Pablo ay yung salita ng Diyos. Okay. Ngayon, ano naman yung sinasadyang pagkakasala? Okay, i-apply naman natin itong nasa James 4 verse 17. Sa nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Okay, malinaw? Yung nakaalam ng mabuti at hindi niya ginawa, yan ay kasalanan para sa kanya. Yan, malinaw po yan. So, ano yung tinutukoy dito ngayon na mabuti? Yung alam na mabuti, siyempre ang salita ng Panginoon, nagtuturo yan ng mabuti. Ayon sa Hebrews 6 verse 5, sabi doon, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. O anong tawag doon sa salita ng Diyos? Mabuting salita ng Diyos. Okay. So, kung nalalaman mo yung mabuting salita ng Diyos, hindi mo sinunod yung mabuting salita ng Diyos, yan ay kasalanan. Kasalanan na yon para sa iyo. I-try natin kung ito ba yung yung nasa isip ni Pablo, o ito ba ang tinutukoy niya doon sa talata ng Hebrews chapter 10 verse 26. So subukan po natin na gamitin ulit ang principle na let the Bible interpret itself. At try natin na gamitin ang mga talatang ito na pang-interpret sa Hebrews 10 verse 26. Tandaan natin yung dalawang keywords, pagkakasala at katotohanan. Okay. Ipalagay natin na ang katotohanan na tinutukoy ni Pablo ay ang mabuting salita ng Diyos. Ayon sa John 17:17. At ang pagkakasala ay tumutukoy sa hindi natin paggawa ng alam natin na mabuting salita ng Diyos. Ayon naman sa James 4 verse 17. Ngayon, basahin natin ang talata, ngunit sa halip na, gawin natin yung kagaya din kanina, na sa halip na basahin natin yung pagkakasala, ay ipalit natin yung hindi pagsunod. Yung hindi pagsunod sa alam natin na mabuting salita ng Diyos. Kasi yun nga yung sabi sa James 4:17 na yung nakaalam ng mabuti at hindi niya ginawa, kasalanan yun. So yun muna ang ipalit natin doon. At ano pa? Sa halip na katotohanan naman ay ipalit natin ang mabuting salita ng Diyos. Dahil sabi nga ng John 17:17 na ang salita ng Diyos ay yan ang katotohanan. Sanctify them through thy word is truth. Yan. Okay. So sige, basahin po natin with that substitution at tingnan natin kung maghaum ba yun, Bisaya naman yata yung maghaum, angkop ba
na yun na pang-interpret. So, basahin natin. Sapagkat kung ating sinasadya na hindi gawin ang alam natin na mabuti, ayun, yun yung kasalanan yung hindi paggawa ng alam natin na mabuti. Sapagkat kung ating sinasadya na hindi gawin ang alam natin na mabuti, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa mabuting salita ng Diyos na siyang katotohanan, ay wala nang haing natitira pa na ihahain para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So kung ganito ang totoong nasa isip ni Pablo na nang isulat niya ito, nang ibig nang sabihin ay sino man na sinasadya na hindi gawin ang alam niya na mabuti pagkatapos na kanyang matanggap ang pagkakilala o pagkaalaman sa mabuting salita ng Diyos, ay nagkasala na siya ng hindi mapapatawad. Nako, masamang balita na rin para sa atin yon, mga kapatid, kung ganun ang totoong kahulugan ng talata. Wala ding taong maliligtas, mga kapatid, kung ganun. Bakit? Dahil lahat ay nagkulang sa pagsagawa ng mga mabubuting bagay na alam nila na dapat nilang gawin. Ito pala yung tinatawag na sin of omission. Yung kanina, yung paglabag sa kautusan, sabi po ng ibang mga ngaran ng Biblia, that is called sin of commission. Nabasa ko rin yan sa sulat ni kapatid na isang dakilang manunulat at isang kilalang Kristiyano, si Ellen White. Sabi niya, that is the sin of commission. Ito naman, yung alam mong mabuti, pero hindi mo ginawa, ang tawag dito ay sin of omission. Okay? Yung isa commission, yung isa omission naman. Na-omit mo, ibig sabihin hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Sa iba pa, kung kay Duterte na termino, dereliction of duty. Yung duty mo, hindi mo ginawa, that is a crime. Okay, kasalanan yon. Yung tungkulin mo, hindi mo ginawa yung tungkulin mo, kasalanan yon. So, kung ganito ang totoong nasa isip ni Pablo nang isulat niya ito, wala ding taong maliligtas dahil lahat ay nagkulang. Sabi nga ng Romans 3:23, for all have sinned. Sin, all have sinned, meaning yung sin na yon, sin of commission, and fall short of the glory of God. Yung fall short doon, the sin of omission. Kasi nagkulang ka Yung dapat mong gawin, hindi mo nagawa. Kaya you fall short, nagkulang ka. Yan. So lahat nagkulang tayo doon sa inaasahan ng Diyos. At alam nyo ba na maraming mga Kristiyano ang nakakasala pa rin ng ganito? Bakit? Hindi kasi perfect yung ating pagsunod. Mga teachers, nagkakasala din dito kasi meron silang mga dapat gawin, hindi naman nila ginawa. So sin of omission pa rin yan. At hindi lang sila, marami yan. Sino kaya ang nakagawa talaga ng lahat na kanyang tungkulin na walang pagkukulang? So ang tanong, ito kaya ang nasa isip ni Pablo nung isulat niya ang talatang ito? Kung ito ang ibig sabihin ni Pablo, lalabas na ang mga nagkulang sa paggawa ng lahat ng mabubuting bagay na alam nila, tulad ng hindi paggawa ng mga tungkulin, failure to do our duties and responsibilities, ay wala ng pag-asang mapapatawad dahil wala ng hain na natitira pa sa kanila. Lalabas ngayon na walang maliligtas na mga tao, mga kapatid, kung ganito ang tunay na sinasabi ni Pablo. Halimbawa po, basahin natin. Halimbawa, para makita na talagang marami tayong failure. 1 Corinthians 7:8, sabi niya dito, datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. Mabuti daw sa balo na hindi mag-asawa kung nag-asawa, alam niyang mabuti yung hindi mag-asawa, nag-asawa pa rin. Paano hindi?
maituturing na kasalanan. Yung single, sabi din na hindi nag-asawa, sabi mabuting manatiling single. Kung nag-asawa yan, paano yun? Alam niya na mabuti ang hindi mag-asawa, pero nag-asawa pa rin. O di nagkulang siya sa hindi niya ginawa yung alam niyang mabuti. Ha? Ang Romans 14:21, ano naman ang sinabi? Mabuting huwag kumain ng lamang kati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Yan mabuti. Pag nalaman mo yan at ginawa mo, ibig bang sabihin na walang kapatawaran? Kung alam mo yan at hindi yung ginawa, kung alam mo pero hindi mo sinunod, kasalanan yon para sa iyo. Kasi alam mo yung mabuti, hindi mo ginawa, ayon sa James 4:17, kasalanan yan. Ngayon, kung hindi yan mapapatawad, sino ngayon ang maliligtas? Ito pa, Romans 7:18-20, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Sinong nakakaranas ng ganito sa gaya ng karanasan ni Pablo? Sino ang dumaan ng ganito na meron siyang gustong gawin na mabuti pero hindi niya nagagawa dahil sa kahinaan ng laman? Ngayon, kung ang tirada ni Pablo ay totoong ito ay kasalanan na hindi napapatawad, nako, wala matitirang maliligtas sa mundo kung gano'n, no? Okay. Ecclesiastes 10:7, anong sabi? Mapalad ka o lupain kung ay iyong hari ay anak ng mga mahal na tao at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa kaukulang panahon, sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Ang ibig sabihin doon, yung kumain ka, regular basis yung pagkain. Sino yung mga nalilipasan ng gutom? Hindi maganda yon, hindi tama ang nalilipasan ng gutom. Dapat regular, yon ang mabuti. Kung nalipasan ka ng gutom, anong tawag doon? Yung alam mong mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan yun. At marami pang iba na actually na mababasa natin na mabubuting bagay, alam natin pero naranasan natin yung mga pagkukulang na yan. Kaya kung yan ang tinutukoy ni Jesus, ni Pablo, na walang kasalanan, nako, lagot tayong lahat. Pero sa palagay ko, sasang-ayon kayo sa akin kung sasabihin ko na hindi ito ang tinutukoy ni Pablo na sinasadyang kasalanan, yung sinasadyang hindi paggawa ng alam mong mabuti. Hindi ito ang sinasabing walang kapatawaran. Dahil pinag-aralan na po natin kanina na yung sin of commission, yung paglabag, at saka sin of omission, kasama yan sa pinapatawad ng Diyos. Kasama yan sa binayaran ni Kristo nung siya namatay. At dahil binayaran niya yon, kaya meron po tayong kapatawaran sa mga ganyan. Hindi papayag ang Panginoon na i-interpret yung sabi ni Pablo na walang kapatawaran doon sa mga nagkukulang. Dahil mangyayari, mababaliwala yung sakripisyo ng kanyang anak kung gano'n. Kaya hindi po yon. Naniniwala po ako at sumasang-ayon siguro kayo na sa akin na hindi tama na gamitin ang John 17:17 at James 4:17 na pang-interpret sa Hebrews 10 verse 26 at saka 27. Dahil malinaw sa ibang bahagi ng Bible na lahat ng tinatawag natin na sin of commission at sins of omission ay pinapatawad ng Diyos dahil binayaran na po ni Kristo yung mga kasalanan na yan. At sinasabi ni Pablo na sinasadya na pagkakasala ay hindi ang sin of commission, hindi rin ang sin of omission. Ayan po ang malinaw mga kapatid. Ang tanong,
Kung ang sinasadyang kasalanan na tinutukoy ni Pablo ay hindi tumutukoy sa sins of commission tulad ng paglabag sa kautusan ayon sa John 3 verse 4 at hindi rin tumutukoy sa sin of omission ayon sa John 4:17. Anong sinasadyang kasalanan ang tinutukoy ni Pablo? Na kung hindi daw mapapatawad dahil wala ng hain na natitira pa para sa kasalanan na yan. Ito po ang tatalakayin po natin ngayong gabi. Ay dadako tayo ngayon sa ikatlo na paraan ng pangunawa na ito po yung tama. Yung kanina, hindi po yan ang tama, yung dalawa. Ito yung ikatlo, ito yung tama. Hindi porke nahuli ay mali. Inuhuli lang natin para tinalakay natin yung first two na hindi tama. Dito tayo sa tama. Mayroon pa pong isang tinutukoy sa Bible na katotohanan maliban sa kautusan at sa salita ng Diyos. Ito po ay mababasa natin sa John 14 verse 6. Ito yung tinutukoy dito ni Pablo na katotohanan talaga. Yun yung nasa isip niya. John 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus. So si Jesus ang nagsasabi dito. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So sabi ni Jesus dito na siya ang katotohanan. Ito ang katotohanan na tinutukoy ni Pablo na kung matapos na makilala natin ang katotohanan at magkasala tayo ng sinasadya na pagkakasala, ay walang natitirang hain na ihahain para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin. Ngunit meron pa rin dapat na linawin natin dito mga kapatid. Linawin natin kung ano ang tinutukoy dito ni Pablo na sinasadyang kasalanan. Pag-alaman natin kanina na yung sinasadyang kasalanan, hindi yung sinasadya na paglabag sa kautusan, hindi rin yung sinasadya na pag-umit ng failure na paggawa ng alam mong mabuti, hindi rin yun. Okay? Kundi iba. Kailangan linawin din natin yan na merong kasalanan yan na hindi napapatawad. Kasi baka naglalaro sa isipan nyo. Ako, dumating na rin sa isipan ko yung sinabi ni Kristo kasi sa Matthew 12 verse 31-32. Na sabi niya, lahat ng uri ng kasalanan at pamumusong ay ipatatawad sa mga tao. Ang sino mang mamumusong laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Ayan. So, yun daw pamumusong sa kanya, mga kasalanan daw laban sa kanya ay ipapatawad. Ayan. So, hindi po lahat ng mga kasalanan laban sa anak ay walang kapatawaran. Marami po yung mga kasalanan na may kapatawaran, no? Sabi ni Kristo. Kaya tuklasin natin kung ano yung tinutukoy ni Pablo doon na sinasadya na kasalanan, na walang kapatawaran. Kapag ginawa mo ito, after na nalaman mo si Kristo na siyang katotohanan. Yan po ang importante na tuklasin natin ngayon. At para malaman natin, basahin po natin yung ikatlo na definition ng kasalanan sa Romans chapter 14 verse 23, last part. Sabi po dito, for whatsoever is not of faith is sin. Sa Tagalog, ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So yung hindi daw sa pananampalataya, kasalanan. Whatsoever is not of faith is sin. So ano ang tawag sa hindi pananampalataya? Sa English ay sinabi, it is not of faith. It means it is the opposite of faith. Pag sinabing it is not of faith, meaning opposite ito ng faith. At ano ang opposite ng faith, mga kapatid? Unbelief o hindi pagsampalataya. Yan po yung kasalanan yan. Ang unbelief, mga kapatid, ay kasalanan ayon sa Biblia, yung hindi pagsampalataya. At ito na nga yung sinasabi na the only available option na pwede nating gamitin to interpret Hebrews chapter 10 verse 26. So,
Ngayon, subukan po natin na gamitin ang John 14:6 at Romans 14:21 na pang-interpret sa Hebrews 10 verse 26. At makikita ninyo na talagang magkamats na magkamats. Ano ba yung tawag doon? Angkop na angkop talaga yon na pang-interpret. Tandaan natin yung dalawang keywords, pagkakasala at katotohanan. Ipalagay natin na ang katotohanan na tinutukoy ni Pablo ay si Kristo. Kasi siya yung sabing, I am the way, the truth, and the life. Ayon sa John 14 verse 6. At ang pagkakasala ay tumutukoy naman sa hindi pananampalataya sa Kanya o unbelief. Ayon naman sa Romans 14 verse 26. Ngayon, basahin natin ang talata ulit ng Hebrews 10:26. Pero sa halip na pagkakasala ang basahin natin, ay ipalit natin ang hindi pagsampalataya. At sa halip na katotohanan ang basahin natin, ay ipalit natin si Kristo. Dahil yun nga, katotohanan si Kristo. Yung kasalanan, hindi panampalataya. Ipalit natin at titignan natin na magkamats talagang na magkamats. Okay. Sige, go. Sapagkat kung ating sinasadya na hindi sumampalataya kay Kristo, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala na siya ang tanging tagapagligtas ng sanglibutan, na siya ang katotohanan, ay wala ng haing natitira pa na ihahain para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Napansin niyo po mga kapatid, tamang-tama, kapag yon ang gamitin natin na pang-interpret, talagang tamang-tama po. And it agrees with the whole content. I mean yung context niya. Malalaman natin yan mamaya. So, nakikita ba ninyo na ito ang tamang nasa isip ni Pablo nang isulat niya ang Hebrews 10:26? Nang tinutukoy ng katotohanan doon ay si Kristo at ang tinutukoy ng sinasadyang kasalanan doon ay sinasadyang pagkakasala ay yung sinasadyang hindi sumampalataya. Nawa ay naging malinaw na sa inyong isipan mga kapatid, no? Nang tinutukoy ni Pablo na sinasadyang kasalanan ay walang kapatawaran, ay ang sinasadyang hindi sumampalataya kay Jesus matapos na malaman ang katotohanan na siya ang tanging tagapagligtas ng sanglibutan. Ayon sa John 4 verse 42. Ang hindi pagsampalataya kay Jesus matapos na malaman na siya ang tanging handog para sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 9 verse 26. Kapag sadyain natin na huwag sampalatayanan ang katotohanan na ito, after na malaman natin, maipaalam sa atin ang katotohanan na ito, ayan ay talagang wala na pong natitirang hain para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi pa ni Pablo sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Yan. Kaya dahil si Kristo ang nagbigay ng kanyang sarili para pangtubos sa lahat at tanging siya lang ang nakagawa nito para tayo maligtas, mapatawad. Kung sino man sa atin ang sinasadya na hindi sumampalataya kay Jesus, matapos na malaman niya ang katotohanan na siya ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, na ibinigay niya ang kanyang sarili bilang hain na pangtubos sa lahat, mayroon pa bang ibang hain na natitira para sa kanya mga kapatid? Kung itong hain na tapos nang naihain na ito ay tanggihan niya, hindi siya sumampalataya, meron pa bang natitira na hain para sa kanya? Wala na po mga kapatid. Wala. Ni magulang niya siguro hindi papayag na ihahain ang sarili niya para sa kanya. Wala na po talagang iba. Sabi ng Biblia, na wala ng haing natitira pa para ihain para sa kapatawaran ng mga kasalanan para sa kanya. Kaya ano lang ang naghihintay na sa taong hindi sumasampalataya kay Jesus? Yung kusang hindi, yung sinasadyang hindi sumampalataya pagkatapos na ipakilala si Kristo sa kanya bilang
tanging tagapagligtas, tanging hain para sa kasalanan, tanging pang manunubos. Tapos tanggihan niya. Ano ang naghihintay sa kanya? Basahin natin ang Hebrews 10 verse 26, tapos ituloy natin hanggang sa 29. At malalaman natin kung bakit. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos ating sinasadya ang hindi sumampalataya kay Jesus, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan na si Jesus ang tanging tagapagligtas, ay wala ng haing natitira pa na ihahain para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kundi ano ang naghihintay? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuon ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa noon. Gaano kayang higit o higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta ng espiritu ng biyaya. Tandaan nyo, ito yung panglilino ni Pablo, na ito pala, pag isang tao ay nalaman na niya si Kristo bilang yon ang hain, tanging hain para sa kasalanan ng sanglibutan. Pagkatapos ay sadyain niyang hindi sumampalataya, magmatigas sa kanyang puso na hindi sumampalataya. Ang interpretation ng hukuman ng langit sa gawa na ito ay ganito: siya ay yumurak sa anak ng Diyos. Parang yinurakan niya ang anak ng Diyos. Ganon po ang pag-interpret ng langit doon sa tao na matapos na nalaman niya ang katotohanan na si Kristo ang nagbigay ng sarili niya para matubos ang buong sanglibutan sa kasalanan, ay sadyain niyang hindi manampalataya. Niyuyurakan niya ang anak ng Diyos. At ano pa? At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya. Yung dugo ni Kristo pa pala na naibuhos para sa kanya, yon ang nagpabanal sa kanya. Pero sa halip na i-appreciate niya, hindi naman, kundi sinadya niya, yung willing siya na tinanggihan talaga niya. Yung dugo ni Kristo na naibuhos para sa kanya, tumanggi siya. Kaya ang interpretation ng langit naman dito na inari niyang di banal yung dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Pang-aalipusta pala sa espiritu din yung sinasadyang hindi pagtanggap kay Kristo. Bakit? Sapagkat alam natin na si Kristo ay ang espiritu. Siya ngayon, yung pagka narinig ng tao yung pabalita, siya yung nagtatrabaho doon sa puso, na humihikayat sa tao, na sabi niya, tanggapin mo yan. Yan ang, nandyan ang kaligtasan mo, si Kristo, dapat tanggapin mo yan. Yung hinihikayat niya tayo sa ating puso't isipan na sumampalataya. Ngayon, pag ipinikit natin ang ating mata, at tayo po ay sinasadya natin na patigasin ang ating puso. At lalo na yung pinag-aralan natin sa nakalipas na sa halip na kilalanin natin yung boses ng Espiritu yon, baka sasabihin pa natin na get thee behind me, Satan. Nakasasabihin pa natin na si Satan yun yung nag-uudyok sa atin, samantalang Espiritu Santo pala. Ang tawag dito pang-aalipusta sa Espiritu ng biyaya. Kaya, dahil dito, talagang mangyayari, wala na talagang pag-asa ng tao na mapatawad pa. Kasi siya nga, umalipusta sa Espiritu Santo, yinurakan niya ang anak ng Diyos dahil pilit niyang hindi sampalatayanan ang katotohanan na nalaman niya. Yan ang gustong ipahiwatig o
Yun ang pinakapunto ng isinulat ni Pablo. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo dahil hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat. Bukas pa ang pintuan ng awa para sa lahat ng gustong sumampalataya kay Kristo at maligtas. Mabuti na lang at hindi pa dumating yung araw ng paghuhukom. Wala pa po tayo doon. Medyo meron pa tayong sapat na panahon ngayon. Kaya pinag-aralan natin ito para hindi para ma-discourage tayo, kundi ma-encourage tayo dahil nakikita natin kung ano ang mangyayari sa atin kung tayo'y patuloy na tumatanggi. Sa ngayon, magpasalamat tayo, sabi ko, kasi bukas pa ang pintuan ng awa. Pwede pa tayong manampalataya. Hindi pa close ang probation ng bawat isa sa atin. Nandyan pa at nagtatrabaho ang banal na espiritu sa ating puso. Kaya nga, mayroong pangangaran na ginagawa na ganito. Kaya halina mga kapatid at tayo ay sumampalataya na kay Jesus at sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag ninyong problemahin ang inyong mga sinasadya at hindi sinasadyang mga paglabag sa kautusan at saka yung mga pagkukulang natin doon sa mga alam nating mabuti na hindi pa natin nasusunod. Huwag nating problemahin yon mga kapatid sapagkat kasama yon sa binayaran ni Kristo nung siya namatay. Kaya papatawarin po yan ng Panginoon ang mga kasalanan natin na yan. Hindi huwag natin gamitin yon na alibay para hindi tayo lumapit. Huwag nating isipin na napakalaki na ang aking kasalanan, baka hindi niya tatanggapin. Ang totoo, walang malaking kasalanan na yung paglabag na hindi papatawarin ng Panginoon. Kung tayo sumampalataya sa Kanya at tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas, kilalanin na yung Kanyang dugo na nabuhos ay para sa pagkalinis ng ating mga kasalanan. Yung pag ginawa po natin yon, lahat ng kasalanan natin ay mapapatawad yan. So, kayo po mga kapatid na nakikinig ngayon, kung may mga backsliders man dyan, hindi pa po sarado ang pintuan ng awa. Pwede pa tayong manumbalik. Alalahanin ninyo yung prodigal son. Masasabi natin na backslider yan. Kasi dating nandun na sa bahay ng kanyang ama, pero dahil sa hila ng sanglibutan, ay siya'y umalis. Pero napagtanto niya na mali pala yung kanyang naging desisyon. Kaya inalis na niya, hindi niya pinairal ang kanyang pride, hindi niya pinairal yung kanyang pagmamataas, nagpakumbaba sa kanyang sarili at umuwi sa kanyang tahanan. Yan ang picture doon sa mga prodigal children of God. Kaya kung isa ka kapatid na backslider, ang Panginoon ay nananawagan sa iyo na bumalik ka na sa Panginoon. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo dahil gusto Kanya na iligtas, patawarin. Anumang naging kasalanan mo, nung ikaw ay nasa malayo tulad ng prodigal son, God is ready to forgive you. Bumalik ka lang. At kung ikaw naman din kapatid na nakikinig ngayon ay ngayon mo lang nalaman, isa kang makasalanan dahil hindi mo nga naipanganak kang makasalanan, walang nagsabi sa iyo sa katotohanan, ngayong narinig mo na ang katotohanan na si Kristo ang tagapagligtas mo, mabuting bagay din na magpasya ka na lumapit sa Diyos. Marami ka mang kasalanan, may pangako din ang Panginoon. Gaano man karami ang inyong kasalanan, papuputiin yan ng Panginoon. Ipagpapatawad niya yan, mga kapatid. Kaya ipagtapat lang natin ang ating mga kasalanan at siguradong patatawarin yan ng Diyos. Kaya ito po ang aking panawagan sa atin. Huwag po natin patigasin ang ating puso. Hindi pa po close ang probation.
Ang Diyos ay naghihintay. Kung sa panahon ni Noe ay may yung palugit na hindi pa sarado yung pintuan. Pero tandaan natin yung sabi naman doon na sa Genesis na sabi ng Panginoon, "My spirit shall not always strive with men." So habang kumikilos pa ang banal na espiritu sa inyong puso, ay tumugon na po tayo mga kapatid. Huwag patigasin pa patuloy ang ating puso. Dahil nalalaman natin kanina na kung patitigasin natin ang ating puso at tuloy-tuloy na tayo po ay sasadyain natin na hindi manampalataya. Kahit gusto ng Diyos na iligtas tayo, hindi niya magagawa yun. Dahil hindi niya pwedeng i-violate yung ating choice, freedom of choice. Igagalang yun ng buong langit yung freedom of choice at tatanggapin natin yung pinili natin. Kaya mas mabuting bagay mga kapatid na piliin natin ang buhay sa pamagitan ng pagpili natin kay Kristo na ating tagapagligtas. Ito po ang aking panawagan sa lahat na nakikinig na ating mga kapatid na dito sa radyo at sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Facebook. Kaya ngayon po sa ating pagsasara, nais kong samahan niyo po ako sa panalangin at mangyari sumabay na rin po kayo. Anumang mga kasalanan ang alam nyo na kasalanan nyo ay isang guni ninyo sa Panginoon. At sigurado na ang Panginoon ay magpapatawad sa inyo. So tayo po ay sabay-sabay ng manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, maraming salamat po sa mga salita ninyo. Salamat Panginoon at lininaw ninyo sa aming isipan. Ngayon palang kasalanan na hindi napapatawad ay hindi yung aming paglabag o sinasadyang paglabag. Batid namin Panginoon na kami po ay maraming mga beses na lumabag, hindi lamang sa mga tinatawag na hindi sinasadya na paglabag, kundi meron ding mga sinasadya na paglabag na aming nagawa. At meron ding marami din kaming mga alam na mabuti na hindi rin namin nasusunod. At alam namin ngayon na kasalanan yung tawag dito ay sin of omission. Kaya nihiling po namin na patawarin niyo po kami. Patawarin po Panginoon ang lahat po ng mga nakikinig sa programa na ito ngayong gabi. Sana po ay tuganan ninyo ang panalangin po na ito at patawarin silang lahat. At hikayatin ang lahat ng mga tao na sumampalataya po sa inyo at dalhin sila sa tunay na pagsisisi. Igawad nawa ninyo ang siguradong pagpapatawad sa lahat na nakikisabay sa akin ngayon sa panalangin. Anumang kasalanan may nagawa nila, patawarin niyo po sana, palambutin ang kanilang puso at bigyan sila ng bagong puso at bagong espiritu. At nang sa ganun ay lubos nilang tanggapin si Jesus at ibigay ang kanilang sarili ay magpasakop sa inyong kalooban para sa kaluluhati ng inyong pangalan. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, brothers and sisters, mga kababayan at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa ngayong gabi. Thank you very much sa ating mga Facebook viewers. Thank you for bearing with us. Thank you for listening. At nawa po ay isiwalat natin ang magandang mensaheng ito ng Panginoon, mensahe ng mabuting mensahe ng kaligtasan. At hindi pa po sarado ang pintuan ng awa. Okay, hanggang bukas po, makikita muli tayo.